Well, sa ating mga napag-aralan, natutunan po natin that si Juan po ay nagbibigay ng mga ilang pruweba, ilang halimbawa, ilang katibayan na nagpapatunay that one is truly a Christian. Dahil maaari ho natin tanungin, how do I know that Jesus has entered my life? How do I know that God has sent me? How do I know that God has called me? At paano ko malalaman that yung mga tao na nakakasama ko sa loob ng iglesia ay mga kapatid ko talaga sa pananampalataya? Well, ayon po sa 1 John chapter 4 na pag-aralan po natin, if we begin here in verse 2 ng 1 John chapter 4, ayon po sa talatang 2, sabi po ng Biblia, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao. Ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit, ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu na Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. So napakalinaw that nagbigay po ng isang halimbawa si Juan. How do you know ang isang tao ay isang Kristiyano? How do you know that someone is truly of God? Kapag ang sino man mangangaral, ipinapangaral po niya na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, siya'y isinugo ng banal na Espiritu. Subalit, ang sino man nagtuturo na si Kristo po ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Tao lang siya, propeta lang siya, Kristo lang siya, pero hindi siya Diyos. Ang nagsugo sa taong iyon ay Antikristo. Espiritu ng Antikristo. Another example is this, sa talatang 6. Ngunit, tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral na mula sa Espiritu ng katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Na sa madaling salita, here's another proof. Ang tumatanggap kay Kristo bilang Diyos, tagapagligtas na nagkatawang tao, sila ay parte ng kinatawan ni Kristo. Pero ang taong hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, at siya lamang po ang natatanging daan para sa ating kaligtasan, hindi po siya kabilang sa ating kinatawan, which is the body of Christ. Pero ang malalim pa ho dito mga kapatid, sabi ho dito, ang hindi nakikinig sa atin. Nang ibig sabihin, kapag itong Biblia ay ibinigay na sa mga tao, dito po malalaman at dito po magkakaalaman rather, kung sino po ang nasa Diyos at yung mga hindi sa Diyos. Hindi po pwede na ang Espiritu Santo na sumasa atin, kapag binibigay po ang kanyang mga salita, may mga tatanggap at hindi tatanggap. Sapagkat ang Espiritu, who is the author of the Bible, He can never contradict His own words. Halimbawa, dahil ang Espiritu Santo ang may akda ng Biblia, kapag ang Espiritu ng Diyos ibinigay na po niya ang kanyang mga salita, kung sumasa atin po ang Espiritu Santo, hindi kikilos ang Espiritu sa gaytong paraan. Huwag mo tatanggapin yan, ito lang ang tanggapin mo. O tanggapin mo ito, huwag mo lang tatanggapin yan. Kung pininiwalaan po natin na ang Biblia ay nagmula sa Espiritu, tatanggapin din natin kung ano na isulat ng Espiritu. Pero nakita na nga ho natin dito, ang mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi marunong tumanggap ng katwiran ng Diyos, hindi marunong tumanggap ng payo ng Diyos, ayaw pakinggan kung ano yung nararapat na gawin bilang paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, hindi nila nakikilala ang Diyos. Sapagkat ano po ba ang gawain ng isang tupa? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sila'y, ito po yung bunga, sumusunod sa akin. So yan po yung mga ilang bagay at pruweba kung ano po yung naituro ni Juan sa mga nakaraan po natin ng pag-aaral that proves that one knows God. Pero dito po sa talatang 12, nais po ipagpatuloy ni Juan ang gaytong klaseng mensahe.
Sabi po niya sa talatang 12, wala pang tao na nakakita sa Diyos. No one has ever seen God. Na bakit ganito po ang salita ni Juan? Well, alam ho natin that in the Bible, ang Diyos po ay Espiritu. Ang Espiritu ay hindi ho natin makikita with our physical eyes. Not unless kung yung Espiritu na yon ay magpapakita. Ngayon, humanly speaking, we can say that hindi natin nakikita ang ating mga Espiritu with the physical eyes. Pero dahil po ang Diyos ay Espiritu, ito po yung nais na maipunto ni Juan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, at hindi natin nakikita ang Espiritu in all of its glory, how do we then know na ang Diyos ay kumikilos sa atin? Dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita spiritually speaking. Pero how can we know na ang Diyos ay sumasa atin? Dahil sa Biblia, malino na itinuturo kapag tayo po ay tumanggap kay Kristo, sumasa atin na po ang Diyos. Pero dahil ang Diyos ay hindi nakikita, paano natin matitiyak na tama nga ang ating pagtanggap sa Diyos? And that is a valid question. God cannot be seen. But if I have believed in God, received God, how can I know that this God who is invisible ay sumasa akin? How do I know? Because maraming tao nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Malalim na ako sa salita ng Diyos. Kilala ko si Kristo. I worship Christ. I fear Christ. Now, that may be true sa bukang bibig. But what is the validation na sumasa atin nga ang Diyos? Now, may tatlong bagay na ibinigay po si Juan na makikita po natin mamaya mula po sa talatang 12 hanggang 16 na magpapatunay na sumasa atin ang Diyos. Pero sabi nga po dito, wala pang tao na nakakita sa Diyos. Si Pablo at si Juan ay nagsabi po ng ganito. Basahin po natin ang unang Timoteo 6, 1 Timothy chapter 6. Kasi ganito din po ang kanilang sinabi. Unang Timoteo, kapitulo 6, simulan po natin dito sa talatang 15. 1 Timothy chapter 6, beginning at verse 15. Unang Timoteo 6, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang nakalagay. Sa takdang panahon, ihahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapitang liwanag. Hindi siya nakikita o maaaring makita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. And then, sa book of John chapter 1, kung atin po babasahin, sa Juan kapitulo 1, talatang 18, John chapter 1, beginning at verse 18. Sabi po dito sa John 1, verse 18, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. So mula po sa mga tekstong ito, malinaw that no one has ever seen God at any time. But here's another question, just for critical thinking. Sa lumang tipan, madalas nagpapakita ang Diyos sa iba't ibang uri at anyo. Nagpapakita po siya as a pillar of cloud by day and pillar of fire by night according to Exodus and Numbers. Minsan, nagpakita po siya kay Abraham sa anyo ng tao, kasama po niya yung mga anghel na nasa anyo din ng mga tao, according to Genesis 18 and 19. We also see, nung nagpakita po siya kay Moises, nagpakita po siya bilang angel of the Lord that caused the bush to be burned with fire. So ngayon, paano ho natin i-reconcile ho ito? Nung sabihin po ni Juan, wala pang nakakita sa Diyos, pero sa lumang tipan, maraming nakakita sa Diyos sa iba't ibang klaseng uri at anyo of His theophany.
So how do you reconcile that? Well, most likely mga kapatid, yung ibig sabihin po ni Juan dito na wala pang nakakita sa Diyos is this: no one has seen God in all of His glory. Yun ang ibig sabihin po nun. Bakit po? Anong mangyayari kung ipapakita ng Diyos ang kanyang buong kadakilaan sa atin? Anong mangyayari sa atin? Basahin po natin dito sa Exodus chapter 33. Exodus 33. Dito ho natin makikita kung ano ho ang mangyayari kung tayo ho ay bibigyan po ng pribileyo na makita po ang Diyos sa kanyang banal na presensya. Talatang 18, Exodus 33 verse 18. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sinabi ni Moises, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maawa ako sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay. In other words, you cannot see my face in all my glory. Why? Kasi sabi po sa wikang English, for no one may see me and live. Napakalinaw. So nung sabihin po ni Juan na wala pang nakakita sa Diyos, he's not saying that in the Old Testament wala pang nakaranas o nakakita ng mga theophany ng Diyos. Kundi, ang ibig niya sabihin po dito, wala pang nakakita sa Diyos in all of His glory. Now here's another question. Bakit po naparito si Kristo sa laman? Well, pwede po natin sabihin that Jesus became human to die on the cross. That's definitely one of them. Pero ang isa pang rason kung bakit nagkatawang tao si Kristo dahil upang ang Diyos hindi niya patayin yung mga tao in all of His glory, kailangan magkatawang tao po siya in the body of Christ. Kaya nga sabi po sa Juan 1:14, nagkatawang tao ang salita at namuhay kasama namin at nakita namin ang kanyang kadakilaan. Dahil kung hindi magkakatawang tao si Kristo, paano po maipipresenta ng Diyos ang kanyang kadakilaan? Well, kung hindi siya magkakatawang tao at ipapakita niya ang kanyang kadakilaan, mamamatay tayo. Subalit yung kadakilaan na yan na nakakapatay ng tao ay nakapaloob po sa katawan ni Kristo. Kaya sabi po dito sa aklat ng Colosas Kapitulo 2, kung ating po babasahin, Colosas Kapitulo 2, Colossians chapter 2, simulan po natin dito sa talata 9. Colossians chapter 2 beginning at verse 9. Ito po nakalagay, Colossians 2 verse 9. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Now think about that mga kapatid. Ang kabuuan, ang kapuspusan, the fullness ng Diyos ay na kay Kristo. Now kung yung fullness ng Diyos na yan ay hindi magkakatawang tao, mamamatay tayo mga kapatid. At bakit po tayo mamamatay? Di ba binigyan po tayo ng Diyos ng buhay? Bakit tayo mamamatay kung binigyan niya tayo ng buhay? Dahil itong buhay na ito ay nadungisan ng kasalanan. At dahil ang Diyos ay banal, kapag ang isang banal na Diyos ay nasa presensya ng kasalanan, namamatay ang may kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal. So ngayon, nung sinabi po ni Juan kanina, wala pang nakakita sa Diyos, ito ang katanungan. Because God in all of His glory, no one has yet seen, then how do we know that the glory of God ay nasa buhay ng isang tao? How do we know? How do we know na kumikilos po ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay? How do we know na tumatahan ho sa atin, o nananahan sa atin rather, ang kadakilaan ng Diyos?
Well, here's the first point. Balikan po natin ang unang Juan 4, talatang 12. Pagpatuloy po natin ang basa, and here is where we'll see that God's glory resides in us. Unang Juan 4:12, sabi po dito, wala pang tao na nakakita sa Diyos. Ngunit, kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na natupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Point number 1. Paano ho natin malalaman na sumasa atin po ang banal na Espiritu? Paano ho natin nalalaman na ang kadakilaan ng Diyos ay kumikilos sa ating buhay? Very simple. Kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin. That's number 1. Hindi po sinabi ng Biblia dito, alam natin na sumasa Kanya ang Diyos dahil alam niya ang Genesis hanggang Revelation. Hindi nakalagay po dito, sumasa Kanya ang Diyos dahil every Sunday nandito siya sa gawain. Hindi rin po nabanggit po dito, sumasa Kanya ang Diyos dahil tapat siya magbigay ng Kanyang ikapo. Pero sabi ng Biblia, kung tayo po ay nagmamahalan, ano man level ho natin sa Biblia, ano man kaalaman po natin sa Biblia, ay nawawalang saysay kung hindi tayo nagmamahalan. Yun po ang katibayan, sumasa atin po ang Diyos. Now the question might be, ano po ang ibig sabihin na nagmamahalan ho tayo? Ito po ba inuuwi lamang sa kapatid, I love you, verbally? O ito po ay hindi lang limitado diyan? Well, ayon po sa Biblia, makikita ho natin that several times, sinasabi po ni Juan, ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay nananatili po sa kamatayan. At alam natin, walang taong nagsasabi siya'y Kristiyano, nananatili sa kamatayan, ay sumasa kanya po ang buhay na walang hanggan. Sapagkat walang sinumang taong nagpapatuloy sa kamatayan o mamamatay tao, ay sumasa kanya ang buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi din po ng Biblia, we are not to love just only by word, but by deed. Pastor, how do I know mahal ko ang kapatid? Very simple. Sino po ang kinamusta ninyo this week? Have you prayed for any brothers or sisters in Christ? May kinamusta ka ba? Meron ka bang follow up? Meron ka bang pinalakas? Or, ang inisip lang natin ang ating mga sarili. Hindi natin masasabi, pinakita natin ang ating pagmamahal sa mga kapatid. Pangalawa, kapag alam po natin may nanghihina sa church, ano yung gagawin po natin bilang mga Kristiyano na sumasa atin ang banal na Espiritu kapag may nabalitaan po tayo, may nanghihina in the church? Well, antayin ko na lang ang iba ang magpalakas. Well, antayin ko na lang si pastor ang magpalakas. Or, dahil sumasa atin po ang banal na Espiritu, may umuudyok sa atin na walang iba kundi ang Diyos na palakasin yung mga nanghihina. O maaari, alam mo, may sama ng loob ang iyong kapatid sa iyo in the church. Pero ang katwiran natin, bahala siya sa buhay niya, mabulok siya sa galit. Well, sabi ng Biblia, ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, hindi niya kilala ang Diyos, therefore, hindi sumasa kanya ang Diyos. Pero dito, napakalinaw, kung nagmamahalan tayo, that means, nagmamalasakit tayo mga kapatid. Kung paano mo minamalasakit ang iyong sarili sa espiritual, ganoon din sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Kung yung mga tao sa labas na hindi mananampalataya, minamahal natin, binibigyan natin sila ng oras, much more sa mga kapatid natin that Jesus died for. Kasi nga nagmamahalan tayo. Kaya dito natin nakikita mga kapatid na ang pagmamahal ay napakalawak. Ang pagmamahal ay pwede po na sa anyo ng pagtutuwid. Kapag alam mo, may pagkakamali ang iyong kapatid sa pananampalataya, may nagawa sila hindi tama, may nasabi sila na hindi tama, bilang pagmamahal ho natin sa kanila sa isang mahinahon na paraan.
ituwid natin ang kanilang pagkakamali. Bakit po? Dahil nagmamahal tayo. Pero kung hahayaan lang natin, well, pagpe-pray ko na lang sila, hindi ho. Ang sabi ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Pero hindi nangangahulugan na porke binigyan po tayo ng Diyos ng otoridad na ituwid ang ating mga kapatid sa kanilang pagkakamali, pwede na ho natin sila ituwid sa isang arugante na paraan. Kundi kailangan maging mahinahon pa rin ho tayo. At tayo po ng mga nakakatanda, o kung ano man edad ho natin, kung may nagtutuwid ho sa atin, lalaki man o babae. At pati na rin po ako mga kapatid, kung may nakikita po kay pastor na hindi po tama, hindi porket na members po tayo ng church, wala na po tayo karapatan na tulungan ang iyong kapatid kung ako'y nagkakamali ayon sa Biblia. Pero sabi ng Biblia, gawin po natin sa isang mahinahon na paraan. Bakit po? Dahil kapag tayo ay nagtuwid ng tao at tayo naman ang nagkasala, maaari bumalik ho sa atin yung mga nasabi natin sa iba. O kung masyadong mabigat ang ating pagtutuwid sa ating mga kapatid, babae man o lalaki, mag-iingat ho tayo dahil kapag tayo naman ang nahulog at nagkasala, huwag sana bumalik sa atin ang pagiging mabangis sa pagtutuwid sa ating mga kapatid. Kaya nga sabi po ni Pablo sa Galatia 6, kapag may kapatiran na nahulog sa kasalanan, tayo na nakaunawa, tayo mga ginagabayan ng banal na Espiritu, tulungan natin ang ating kapatid sa isang mahinahon na paraan upang hindi ho tayo mahulog sa tukso. At yung tukso na binabanggit po dito is many. Tukso po na mas matuwid ho tayo kaysa sa kanila, mas marunong tayo kaysa sa kanila, tayo po ay laging tama, sila laging mali. O maaari, sa sobrang bigat ng bagsak ng ating salita, bumalik naman sa atin nung tayo ay nagkasala. So dito, ang pagmamahal ay hindi lang po yung I love you lang. Nasa parte din ho ito sa pagtutuwid. At naipapakita din po natin ang ating pagmamahal po mga kapatid sa church, hindi lamang po sa church, pati na rin po sa loob ng ating mga tahanan. Sa anong halimbawa, sa anong paraan? Kung alam mo ang iyong asawang lalaki o asawang babae nang hihina, palakasin mo in the context of Christ's love. Mahalin mo sila. Pray with them. Be with them. Encourage them. Huwag mo ibigay lahat ng responsibilidad sa babae. At huwag mo rin ibigay lahat ng responsibilidad sa lalaki. Bilang mga Kristiyano, we have to demonstrate that love the way that Jesus loved the church. Bakit po? Dahil kung sumasa atin ang Diyos, sabi ng Biblia, magmamahalan tayo. Mga kapatid na lalaki, when was the last time na pinalakas mo ang iyong asawa gamit ang Biblia o salita ng Diyos? Mga asawang babae, when was the last time that you had prayed or strengthened your husband to continue in Christ? Hindi mo maipapakita ang pagmamahal ng Diyos kung lagi mo silang sinisigawan, minamaliit, pinupuna, dinidiscourage, at ganoon din sa ating mga lalaki. You cannot show the love of Christ kung hindi mo gagampanan ang iyong tungkulin as the head of the home. Not only provider physically, but provider spiritually. Kasi sabi po dito, kung sumasa atin po ang Diyos, magmamahalan ho tayo. Ang pagmamahal po ay balanse din. Hindi po pwede, mahal mo ang iglesia more than your own family. And you cannot love your family more than the church. It has to be balanced. Nang ibig sabihin, wala akong oras sa aking pamilya, pero may oras ako sa church. At hindi rin po pwede, wala akong oras sa church, dahil I will spend all of my time with my family. Kailangan balanse. Dahil ang Diyos ay balanse. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kundi Diyos ng kaayusan. Kapag naging imbalance po tayo sa anumang bagay, dito ho natin nakikita na apektuhan po ang ating paglago at paglilingkod po sa Diyos. Marami ako oras sa aking anak. Wala naman ako oras sa Diyos. Marami ako oras sa Diyos. Wala lang ako oras sa aking pamilya. Kailangan maging balanse. Daw sabi ng Biblia, kung tayo ho ay nagmamahalan,
ang Diyos ay sumasa atin. Number 2, talatang 13. Nalalaman nating tayo'y nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. In English, this is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Sumasa atin ang banal na Espiritu. Now, this is a very important question. Ano po ba ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng isang Kristiyano? Well, sabi po dito sa talatang 14, nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Nang ibig sabihin, kapag sinabi ng Biblia, we know that we are of God because the Holy Spirit is in us, ano po itsura nun? Nagpapatotoo ka patungkol kay Jesus. You share Christ. You preach Christ. You testify about Christ. Yan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi lang ho tayo nagmamahal sa ating kapwa, kundi ibinibigay din ho natin sa ating kapwa, mananampalataya man o hindi, who Jesus Christ is. Ngayon kung tatanungin po natin ating mga sarili, the very question, throughout this week, throughout this month, when was the last time we shared to someone about Christ? Well, Pastor, in the early days, about 10 years ago, marami akong binabahagian araw-araw. Hindi noon. Hindi yung nakaraan. Ngayon. When was the last time you shared to someone about Christ? Kasi sabi po dito, kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Now here's something that we can learn. Ito ang wisdom ng Diyos, mga kapatid. Kung tayo po ay binibigyan ng Diyos the opportunity to meet a lot of people in our lifetime, that is the signal of God na manalangin na po tayo that we can share the gospel sa mga taong dinadala ng Diyos sa ating buhay. Tulad po nito, mga kapatid, may doctor's appointment ka. Naghihintay ka ng 2 oras, pero may katabi kang tao na pasyente rin. Walang kausap, walang ginagawa. Doon pa lang, humingi na po tayo ng wisdom sa Diyos. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan, lakas ng loob na mabahagian ko itong taong ito, na siya'y magsisi at sumampalataya kay Kristo. O maaari, nasa trabaho ka. You are a driver at your work. May inassign na tao sa iyo, na tumabis sa iyo while you're driving. 1 hour yung biyahe. Doon pa lang, mga kapatid, bibigyan na po tayo ng Diyos ng opportunity to share Christ. At wala siya magagawa dahil nagdadrive ka eh. Hindi siya pwede lumabas ng kotse. So that means sabihin mo na yung dapat sabihin, hindi rin siya makakalabas. So that's the opportunity. Thirdly, may bibisita sa inyo ng mga kamag-anak, kaibigan. Bro, sis, pwede ba kami kumain sa inyo? Sure, come on! Pero the reason why you allowed them to enter into your home, dahil ang motibo mo is this: I'm going to share Christ sa taong ito. Wala sila din magagawa. Bakit po? Sila yung pumasok sa iyong tahanan. You have the honor and privilege to share Christ. Or maaari, you are in the mall, may bibiling ka, you're waiting in line, and then all of a sudden, kinakausap ka ng isang tao behind you. That is an opportunity to share Christ. Most of the time, ito po yung madalas po natin naririnig. Pastor, sa mga ganyong situation, paano ko maisisingit ang Ebanghelyo? Well, ang masasabi ko, mga kapatid, tulad na sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 10, there is no one script for all. Subalit, you can always use this question. Ma'am, sir, narinig mo na po ba ang Ebanghelyo? And from that point on, pwede mo na maisingit
ang gospel of Christ. Tulad ng sinabi ko po sa inyo noon mga kapatid, hindi itinuturo ng Biblia, go out and preach that you need to have faith in God. Hindi sabi ng Biblia, go out and preach the gospel. Sino po ba ang gospel? Si Jesus. You must be specific in your message. Hindi po pwede magtiwala ka lang kay Lord. Which Lord? Magtiwala ka sa Diyos. Which God? Hindi, sabi dito pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. O sino po ba ang anak ng Diyos? Si Jesus. Now, another challenge may be this, Pastor, I want to share Christ, kaya lang wala po akong lakas ng loob. Well, kapatid, I want to encourage you. Hindi porket sumasa atin po ang banal na Espiritu, lagi ka puspos na may lakas ng loob. Kaya sabi ng Biblia, you need to be filled daily by the strength ng Espiritu Santo. Filled daily with the knowledge of the Holy Spirit. Para magawa mong bahagian yung mga taong hindi mo mababahagian in your own natural condition. Pastor, I'm an introvert. That's great. Alam mo bakit that's great? Dahil maipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa isang introvert. Anong ibig sabihin po ng introvert? Wala siyang kakayahan makapagsalita. Mahiyain. Pero alam mo, si Moises is an introvert. Wala siyang abilidad magsalita. Pero ginamit siya ng Diyos to lead millions of Jews out of Egypt. Si Jeremiah, we could say, is an introvert. Oh, Panginoon, bata lang ho ako, wala akong kakayahan. So, sinabi po ng Diyos in summary fashion, ako bahala sa iyo. Ilalagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Sinabi din ni Kristo sa kanyang mga alagad in Matthew 10, mga alagad, huwag mong iisipin ang iyong sasabihin sa oras na iyon sapagkat sa panahon at oras na iyan ay mangyari, ang aking espiritu ang kikilos sa iyo. What would happen kung wala sa atin ang espiritu ng Diyos, mga kapatid? We cannot overcome sin. We cannot share about Christ. We would always be discouraged and depressed. Pero thanks be to God, sumasa atin ang espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang isang halimbawa na sumasa atin po ang Diyos, you will share Christ. Sa mga tao po na mahilig po sa social media, how many people do you have on your platform? Pastor, I have 1,000 friends on Facebook. Pastor, I have 500 friends on Instagram. Pastor, I have 300 friends on Twitter. Great! Gamitin mo yun for the gospel. Hindi yung magpapost tayo ng teleserye, chismis, na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Lalo na sa Lord's Day, mga kapatid. We need to be careful dahil we want to present Christ. Kaya ka nga tinawag na maging alagad. Kung ano yung gawain ni Kristo, ganun din po tayo. Now here's one question. If Jesus had Twitter, if Jesus had Facebook, if Jesus had Instagram, how do you think Jesus will use His platform? Well, pipicturean ko sarili ko, I'm at the beach. Nandito po sa Sea of Galilee, hooray! Or tignan nyo ako, lumalakad ako sa dagat. Do you think Jesus would do that? No, kasi alam ni Kristo that His time is short para tuparin ang kalooban ng Ama. What Jesus would do is this, repent and receive the gospel. Pero mga kapatid, that's why we need to ask ourselves the question, sumasa akin pa ang Diyos dahil kung nakakalimutan po natin ating mga tungkulin, ito ang oras na pwede po tayo manumbalik sa Diyos. Habang may buhay, may pag-asa kung tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya imposible sa isang tinawag ng Diyos that never once in their lives, hindi sila magbabahagi. Pastor, wala akong kakayahan. Kaya nga sumasa atin ang banal na Espiritu. Ask Him for help. Sabi ng Biblia,
When the Holy Spirit will come, He will remind you of my words. He will teach you my words. He will guide you with my words. And He will help you preach my words. Kasi yun ang gawa ng Espiritu Santo. So dito, pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang Kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Number 3, verse 15. Ang sinumang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya at siya naman ay nasa Diyos. In English, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Now, yung salitang acknowledge o kumikilala, nais ko po na i-emphasize po ito mga kapatid. Dahil kahit po yung mga tao na hindi naniniwala sa banal na Trinidad, they also acknowledge Jesus as the Son of God. Ang mga demonyo, kinikilala nila na si Jesus ay anak ng Diyos. Si Satanas recognizes that Jesus is the Son of God. But what does that word mean, acknowledge dito? Yung acknowledge po na yan, intellectual lang po ba? Or does that acknowledge have something to do with faith? We can say that yung salitang sumampalataya at acknowledge dito ay iisa. Hindi ka pwedeng sumampalataya kay Kristo unless you acknowledge kung sino siya sa iyong buhay. So dito, acknowledge is not an intellectual thing. It's faith. Ina-acknowledge ko si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas at anak ng Diyos ng aking buhay dahil sumampalataya ako sa Kanya. Now, anong ibig sabihin po nun, anak ng Diyos? Sa lumang tipan, ang mga anghel minsan ay tinatawag anak ng Diyos. Sa aklat ng Juan 1, tayo po ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging mga anak din ng Diyos. Ang Israel sa lumang tipan ay tinawag po ng Diyos ayon po sa Exodus 4 bilang anak ng Diyos. Pero anong ibig sabihin na kilalanin at tanggapin si Jesus bilang anak ng Diyos? Well, number 1, sa Biblia, makikita po natin that yung mga tao na binabanggit po sa bagong tipan, wala po silang apelido. Tulad po nito, ako po si Joshua Olivares. Olivares, yan ang apelido ko. Pero sa bagong tipan, walang ganon. What you will see is this: James, son of Zebedee. John, son of Zebedee. Simon Peter, Bar-Jonah, son of Jonah. Or minsan, may pangalan sila, pero yung huling salita after their name ay tumutukoy sa lugar kung saan sila nanggaling. Mary Magdalene of Magdala. Judas Iscariote. Iscariote means is of Iscariot, lugar yon. Jesus of Nazareth. Yung apelido po ni Kristo is not Christ. First name Jesus, last name Christ. Hindi ho. That's not what it means. So then, bakit ko po sinasabi ito? The fact that sinabi ng Biblia that Jesus is the Son of God, tignan po natin ang parallel. James and John, son of Zebedee. Dahil si Zebedee ay tao, tao rin ang bunga, James and John. Jonah, tao siya. Therefore, ang bunga na lalabas sa kanyang binhi, tao din, Peter. Pero the fact that sinabi po si Kristo ay anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos, ano po ang uri at kalikasan ni Jesus? Siya ay Diyos. He is the Son of God because He came from God. He is God. Kung ano si Kristo, ganoon din ang Diyos. Kung ano kayang gawin ng Ama, kaya din gawin ni Kristo. He is the Son of God. Siya ang tunay na Israel. Siya ang tunay na anak ng Diyos. So sa madaling salita, ang nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, hindi sumasa Kanya ang Diyos. Pero yung sabihin mo na si Jesus ay anak ng Diyos, yan ang katwiran minsan ng mga iglesia ni Kristo. Anak lang siya.
Pero if we lived in the first century, kapag tinawag ka anak ng Diyos sa gaytong klaseng titulo, ang ibig sabihin niyan kung ano yung kalikasan ng Diyos, yun din ang kalikasan ni Jesus. Dahil anak siya ng Diyos. Kinikilala ba natin that Jesus is God? Do you worship Him as God? Do you acknowledge Him as God? Do you embrace Him as God? Yan ay isang katibayan that sumasa atin ang Diyos. Verse 16, point number 4. Kaya nakikilala natin o nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay na may pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili rin sa Kanya ang Diyos. And so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God and God in them. Hindi po sinabi, whoever says they love. Ang sinabi po dito, ang nabubuhay sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang po noun. Ang pag-ibig ay isang verb. It's an action word. Which means, ang pag-ibig is a lifestyle. Meron ka bang tao na kinamumuyan mo? Sabi ng Biblia, para mapatunayan mo na sumasa atin ng Diyos, mahalin mo siya. May kilala ka bang tao, ni-rebuke ka, ang sobrang sakit? Hanggang ngayon, hindi natin matanggap? Mahalin mo yung nagtuwid sa atin. Pastor, ang talas kasi ni nanay. Pastor, ang talas kasi ni tatay. Well, bakit ka ba ni-rebuke? Dahil nagmamahal sila sa atin. Mahalin mo rin sila. So napakalinaw, ang namumuhay sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Mga kapatid, here's a question. Mahal niyo po ba ang iyong sarili? Siyempre, sasabihin natin, yes. Hindi mo gugutumin ang iyong sarili. Hindi mo pababayaan ang iyong sarili. Kahit nga sa spiritual, ayaw mo pabayaan ang iyong spiritual dahil alam mo, manghihina ka. Ganoon din ang gawin mo sa iyong minamahal sa buhay. Ganoon din ang gawin mo sa iyong kapwa. Kasi nagmamahal ka sa iyong sarili. Sabi ni Kristo, ito ang dalawang dakilang utos. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero ito nakakatakot. Pababayaan ko ang aking kapatid, pababayaan ko ang aking mga anak, pababayaan ko ang aking minamahal po sa buhay. You know why? May mga ganitong klaseng tao. Dahil hindi nila mahal ang kanilang sarili. Kung mahal nila ang kanilang sarili sa spiritual, mamahalin din nila ang kanilang kapwa. Dahil alam nila mismo kung ano ang kalagayan ng isang taong mahina sa spiritual. At dahil naranasan po nila manghina sa spiritual, hindi nila pababayaan na manghina ho ang kanilang mga kapatid o minamahal po sa buhay. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay na may pag-ibig ay nananatili sa Diyos. Pero hindi lang po natatapos diyan. At nananatili rin sa Kanya ang Diyos. So then, as we come to a close, ano po yung 3 or 4 rather na points na nagbibigay po ng pruweba that God is with us? Well, sabi po kanina, ang nagmamahal, sumasa Kanya ang Diyos. Banal na pagmamahal ang tinutukoy dito. Number 2, you will share Christ in your Christian journey. It doesn't matter if you have speech or no speech, mahiyain ka o hindi. Kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, He will help you, mga kapatid, share Christ. Now, here's another question. Pastor, bakit nga po ba ganun? Why? Bakit may mga tao na niligtas ng Diyos na mahiyain or introvert? Here's the reason why. Para maipakita ng Diyos yung mga bagay na imposible sa atin. Walang imposible sa Kanya. Do you want God to demonstrate His glory in your life? Magpasakop ka sa Kanya.
Yung mga walang abilidad na magsalita, bibigyan ka ng Diyos ng abilidad. Ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pastor, mahina ako dito. Great! Ipapakita ng Diyos ang kanyang wisdom. He will guide you. Pastor, I have a hard time applying His word. Great! You're in the same club as us. We need God. And number 3, ang sino man kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay sumasa kanya. Bakit po tayo nagtitipon? Bakit po tayo nagbabahagi? Bakit po tayo nagmamahalan? Bakit po tayo nagiging masigasig sa lahat ng dapat po natin na maging masigasig is because si Kristo para sa atin ay Diyos. Nilalayuan ko ang kasalanan dahil siya ay anak ng Diyos. Magbabahagi ako dahil siya ay anak ng Diyos. Magpapatawad ako kahit mahirap dahil siya ay anak ng Diyos. Tutulungan ko yung mga nangangailangan dahil siya ay anak ng Diyos ng aking buhay. Ipapakilala ko si Kristo sa buong mundo dahil siya ang anak ng Diyos sa aking buhay. Si Kristo po ba ay anak ng Diyos in your life? If so, sumasa atin ang Diyos. Kaya nawa po mga kapatid nitong hapon, nakuha po natin ang mga ilang punto in knowing if God is really in us. Hindi man nakikita ang Diyos in all of His glory, pero nakikita ang glorious work of the Spirit sa ating buhay. Hindi man natin siya nakikita gamit ang ating mga mata, pero nakikita naman natin ang gawa ng Espiritu sa pagbabago ng ating buhay. May nabago ba ho sa atin? At may nagpapatotoo po ba sa labas na talagang tayo ay binago ng Diyos? Kung ang sagot ay oo, purihin ng Diyos dahil sumasa atin ang Diyos. Pero kung wala nagpapatotoo, kundi natitisot pa, tayo po ay magsisi. Humingi ng tawad sa Diyos at lumapit sa Kanya habang may oras pa. As we come to a close, may nakausap po kami, isang matanda. He is about 78 years old. Sabi niya, kilala ko ang Diyos, kilala ko si Kristo. Uma-attend ako sa Catholic Church. Kaya lang hindi ko pinaniniwala ng rebulto. Hindi ko rin pinaniniwala ni si Maria, ang mediator. Pero naniniwala ko kay Kristo. Ganun po ba tayo? Purihin ng Diyos. Ito ang dapat po natin gawin. I am inviting you. Do you want to receive Jesus Christ as Lord and Savior? At nais mo ba ng paglingkuran siya? Iho, hindi ko pa maibibigay lahat. Saka na lang. Pero sabi po sa aklat ng Hebreo 2, Hebreo 3, Hebreo 4, hindi next week, hindi bukas, hindi next year, hindi next month. Now, today is the day of salvation. If you will hear His voice and do not harden your hearts, you will be saved. Wag nating gagayahin yung ganung klaseng mentalidad. Sakana, sakana, sakana. Baka dumating po ang panahon, hindi na sakana. Nasa libingan ka na. Wala na. Dahil may itinakdang panahon at oras kung kailan tayo babawian ng buhay. At pagkatapos po nito, paghuhukom na. Pero in Christ, hindi tayo natatakot kung kailan tayo mamamatay dahil inaabangan natin na makasama na natin ang anak ng Diyos. There's no better and greater ambition in life and passion and goal than to be with Christ. Nakakatakot mga kapatid if you still enjoy this world. If you feel at home in this world, you will burn with this world. If you love this world, then you don't know the glory of Christ. Because to be with Jesus is the ultimate goal of the Christian. What's your ultimate goal? Makapunta ng Las Vegas. How about you, San Diego? How about you, Bacolod? How about you, ito? How about you, yan? Hindi mga kapatid, our greatest ambition and goal in life
is to be with Jesus. Kaya nga, huwag tayong mag-iipon dito sa mundo, and yung ipon na tinutukoy dito, don't invest in this life. Because if you do, mawawala din yung balang araw. But invest in Him. Dahil kapag siya'y inuna natin, lahat ng ating kailangan, hindi yung gusto natin, kundi yung kailangan, ibibigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos. Yan ang pruweba na sumasa atin ang Diyos. As we pray.